I'm sorry po if I have to say this, pero ang nakakapagtaka kasi, Mr. ang lagi na lang nakakancel 2D, 4D. Bakit 2D, 3D, 4D? Ang gagawin nila, kunwari, na-cancel yon. Kasi if hindi naman yon ma-claim, kung hindi winning ticket yon, cancelled na yon, kanila na yung taya na yon. Ngayon, pag nanalo yon, kaya na rin nilang bayaran yung 4-5 na price nito. So ibig sabihin, nilalabanan? Nilalabanan po eh. Why are they going to lose with the cancellation? Canceled na nga po yun, hindi naman papasok sa sales yun. Where's the logic there that they're losing $500,000? Attorney Pagano, 8 to 10 months, we are dead by that time. she's making sense here. She's not a lotto agent kasi that's why she doesn't understand. Cancelled na yun. Bakit pa nga pala malulugi ang PCSO sa mga tickets na cancelled? Come on. Do you think I'm stupid? Siyempre, kayo po ang nagpipid niyan. Whatever you feed to the office of the President might say, yes. Kayo po dyan sa mga board of directors ang gumagawa ng polisiya. Don't tell me sa Presidente BBM ang nagdeklara. Anong pakialam ni Presidente BBM sa mga polisiya sa Lotto? He's so busy with bigger problems that we have in our country. So, I'm sorry po if I have to say this, pero bilang mga Lotto agents po, kami po ang nagpapasok ng pera sa gobyerno day in and day out. But every time na may gagawin kayo mga major decision, out kami. Samantalang kami yung nasa ground. Kami yung mga tao na nakakaalam kung ano yung operation ng yung daily operations namin. Pag ang PCSO nasasangkot sa isang iskandalo, free po yung namin, service namin na nililinis namin yung pangalan ng PCSO. May mas importante pa ba na gagawin ngayon bilang leader si GM, kundi itong matapos tong problema na to? Marami hong nagugutom sa amin. Hindi lang po kami. Sa totoo lang, ninakawan niyo po kami karapatan na maghanap buhay ng marangal. Kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw magiging milyonaryo sila. Dahil sa iskandalong ito na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited na yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw. Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO nandyan pa rin. Kasi for 20 years, walang nilabas si PCSO na nanalo. Bakit? Dahil naniniwala kami, lahat kami naniniwalang may nananalo talaga. At sa pangatlong hearing, nagsalita na ang PCSO chairman, at bilang tugon, ay mamimigay sila ng mga tinatawag na FLX machine. Ang tanong, sapat na ba ito? Sa gitna ng mga issue tungkol sa, number 1, mga fake winners, ang mga nananalo sa Lotto. Number 2, mga pinasarang Lotto outlets na pinalitan ng e-Lotto. At number 3, ang mga panawagan na bibigyan ulit sila ng pagkakataon na maibalik na ang mga pinasarang Lotto outlets na karamihang ikinabubuhay nila sa loob ng maraming taon. Ang tanong, paano nila makukuha ulit ang tiwala ng mga mananaya na tangkilikin pa din ang pagtaya ng Lotto? Pakinggan natin ang maiinit na third hearing. So you're saying talagang it's really impossible for the 2,000 na ma-restore yun? I mean, what about the legacy na una-una na pong pinag-usapan na pwede namang gamitin yung lumang machine? Kasi regardless of what options we have or what we suggest, parang kung talagang ayaw pong pumayag talaga po ng pamunuan ng PCSO na mag-procure. Kasi ngayon, alam ko po, wala pang plano talaga mag-procure. Nasa sa inyo po yung decision yan. Attorney Pagano, na kay GM po yung pagpayag niya. Kung talagang papayagan niya po ba na makabili or aantayin ba namin na talagang maubos na kami at yung e-Lotto na lang po talaga ba ang gusto ninyong tangkilikin ng lahat ng mga mananaya? I mean, talagang parang yung system po talaga, nandoon na po papunta eh. Parang if you're not going to restore your 2,000 displaced Lotto agent na umaasa po dahil from the pre-termination to termination to the stoppage, biglang nagdesisyon po si GM na i-terminate na lahat. And we have all the documents to prove na bakit ganun po yung nangyari. Bakit po hindi po kami matulungan na magkaroon po niyan? Yun lang po yung sentiments namin, kaya kami po nanghingi ng tulong po talaga. Okay. I would like to get the opinion of Chairman Juni Kua, PCSO.
Well, I recall that in the last meeting, there was a suggestion to look at the possibility of using the legacy fixed terminal equipment of the PGMC, if I'm not mistaken. And according to what I heard last time, this had been working well. And the suggestion was for management to study it. Okay. Hindi ko pa po alam kung ano ang nangyari doon sa pag-i-study na yon. But that is what I recall to be their suggestion. Yes, Attorney Pagano, yeah, I remember, pwede naman gamitin ulit yung legacy fixed terminal at gagawa ng study, pag-aaral, yung PCSO, si GM mismo nagsabi niyan. So, ito pa rin nyo yung pangako nyo na last time, yung sinabi nyo last time. Ang akin po kasi talaga, Attorney Pagano, 2,000 of them na wala ng hanap buhay. And sino po to sila? Sila po yung mga retirees, mga OFWs, mga maliliit na kababayan natin na gustong kumita sa pamagitan nitong pagiging agent, outlet agent ng PCSO. Tinanggalan nyo ng negosyo ng hanap buhay. Kawawa naman. Ibalik po natin yon. At sabi ka nung last time ni GM, ibabalik daw. So ang tanong ko, when? Sabi mo, it will take some time. So how long is some time? Mr. Chair, just to correct Ms. Javier, there was no statement na imposible or hindi gagawin. Like I mentioned earlier, it will take the supplier 8 to 10 months. This is the provider, where we are going Okay, sige, to 8 to 10 months. Yes. So in 8 to 10 months, may babalik na sila And this sa is not the operation. legacy system. This is the PLS, the Philippine Lottery System. Why PLS? Samantalong last time, sabi ni GM, yung legacy fixed terminal pa rin. Pag-aaralan nila, titingnan nila kung anong pwede magawa doon para ma-incorporate sa present system ngayon. Okay. Let me say, just for the sake of this hearing, Mr. Chair, that we will be able to ask the owner of those Lotto terminals, which is PGMC, because Ms. Javier said that they prefer PGMC. Assuming that those terminals are still in working order, ang next sasabihin na naman nila, luma na to, palpak to. So actually, Mr. Chair, this is a management decision of PCSO that we are studying the possibility of just getting new terminals. Because what Ms. Javier is saying, we'll use the legacy system, which are old terminals of PGMC. Yun po. And then, if we will use that, may problema na naman po yung terminal na yon, mananagot na naman kami. So what it's actually, Mr. Chair, as already stated by GM Robles last time, the legacy system or terminals are actually end of life already, Mr. Chair, and is not compatible with the Philippine lottery system. So if you look at... I know, I remember that. Pero sabi niyo, pag-aaralan niyo kung paano ma-incorporate itong Yes. Legacy fixed terminal sa We- present system Yes, from the last para hearing- mapagbigyan sila. Yes, from the last hearing, Mr. Chair, may I already inform this committee respectfully that we studied already the possibility of using the legacy terminals, and it is no longer feasible, Mr. Chair. It is not to the best interest of government. So if it's no longer feasible, meaning bibigyan niyo sila ng bagong terminal. At That's at what yung I was sinasabi niyo, it might explaining. take 6 Yes. to 8 months. 8 to 10 months. 8 to yes. 10 months. Yes, Mr. Chair. Ms. Javier, 8 to 10 months? Mr. Pulay? Chair, may I allow our SOCMED to Yes, speak of with course. regards kasi Ma'am pioneer Clariza agent po yan. Imperial, social media ng Pulay. Good morning po, Mr. Chair. While we really talaga pong ina-acknowledge naman namin yung effort ni PCSO about yung bagong system na gagamitin namin, sana naman during your studies na ginawa, sana kinonsider nyo po yung mga lotto agents. We are renting po ng mga pwesto at hindi lang 1,000, 2,000. Most of us, more than 10,000. Imagine po, kung 10 months po kaming tetenga na nagbabayad po kami ng renta at hindi pa namin alam kung kailan talaga yon, talaga po nakakasama ng loob, Mr. Chair, kasi hindi lang naman po talaga 2,000 na lotto agents ang naapektuhan.
bawat isa po sa amin, at least may isa or dalawang tellers, which is sila po yung mas nakakaawa. Sila po yung mas tinamaan ng malaki kaysa sa amin. Kasi po kami, may mga ibang hanap buhay po kami. Pero itong mga lotto agents na to, like yung tellers, I'm sorry po. Like po sa case ko, dati kasi marami po akong loto. So, natanggal kasi bumaba yung mga sales, sinara ko po. Binigay ko sila sa ibang mga bagong lotto agents na kabubukas pa lang nila, 3 months, 4 months, binigyan na sila ng termination notice. Ang isang lotto outlet po, para makita po namin yung established na sales namin, we have to operate for at least 6 months to a year. Hindi po ganun kadali ngayong kumita sa lotto kasi tabi-tabi na po kami. Pinagtabi-tabi kami. Ang dami naming kakompetensya, produkto pa ng PCSO. So, ang hirap po para sa amin. Yung pong 2,000 lotto agents, may kasama po kaming mga tellers na mas mahirap pa po sa amin. Na sa totoo lang po, wala po silang kabuhayan ngayon. Wala po yung iba sa kanila talagang makain kasi wala na po kaming ipapasweldo sa kanila. I'm sorry po for being emotional again kasi more than 20 years na po akong lotto agent. And since the time na nagkaloto po yung pamilya namin, tuwing may uupong bagong GM, pag pumalpak yung mga desisyon nila, kami po yung naaapektuhan ng malaki. Nagtatrial and error sila. Kami yung naaapektuhan ng malaki. Sana maintindihan po ng lahat na bilang mga lotto agents po, kami po ang nagpapasok ng pera sa gobyerno day in and day out. But every time na may gagawin kayo mga major decision, out kami. Samantalang kami yung nasa ground. Kami yung mga tao na nakakaalam kung ano yung operation yung daily operations namin. Pag ang PCSO nasasangkot sa isang iskandalo, free po yung service namin na nililinis namin yung pangalan ng PCSO for the sake na kami yung unang naaapektuhan. So, I'm sorry po if I have to say this, pero mukhang sa tingin ko, hindi committed sila eh. May mas importante pa ba na gagawin ngayon bilang leader si GM, kundi itong matapos itong problema na to. Marami hong nagugutom sa amin. Hindi lang po kami. Sa totoo lang, ninakawan niyo po kami ng karapatan na maghanap buhay ng marangal at kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw, magiging milyonaryo sila. Dahil sa iskandalong ito, na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited na yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw. Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO nandyan pa rin. Kasi for 20 years, walang nilabas si PCSO na nanalo. Bakit? Dahil naniniwala kami, lahat kami naniniwalang may nananalo talaga. Ako, na-witness ko po yan kasi dati po, talagang pag nagdodraw po, may mga judges dyan, live lahat. So alam naming totoo po. Yung 400 na yon, masasabi ko po sa inyo na totoo po naman talaga yung mga nanalo na yun, hindi naman po yung dinaya. Possible talaga na may ganung manalo. Yung mga nananalo na sunod-sunod ngayon, possible pa rin po. Kaso nga lang, the way things, na nakikita namin lahat, nakakaduda na. Sobrang nakakaduda na po. And Ano po yung nakakaduda na? kasi po, katulad po yan, minadali yung iloto. Diba? Hindi pa sila ready sa system eh. Bakit yung sistema na kahit maraming problema, maayos naman po naming nagagamit? Bakit pinalitan? Hindi po ba dapat ang ginawa ninyo? Pag upo nyo, sayang wala rito si Okay, mga singita po. Attorney Pagano, yung sinabi niya kanina na every time magpalit ng
administrasyon, ng management sa PCSO, na-out sila eh. Gagawa kayo ng eksperimento, kung ano man yung eksperimento na yon, at pumalpak, sa kanila ang tama. Yung kita nila ang tinatamaan. So dapat, kayo mga bagong upo dyan, kinukonsulta nyo sila. Sinasama nyo sana sila sa mga policy making. Dapat they are being consulted as well. Hindi eh. In a lot of cases, hindi kayo kinukonsulta, di ba? Gumagawa-gawa sila ng, ito, si BP National President, Mr. Rogelio de Guzman. Are you being consulted sa mga ginagawang No, polisiya? Mr. Chair, hindi po. Hindi po kami kinoconsult. Actually, sir, may I say na before po wala yung 2,000 na mga lotto agents, affected na ho sila sa sales. Talaga mababa na ho ang sales nila. Lalo na po, especially po sa Visayas, Mindanao. Dahil? Dahil po yung sales po ng lotto, 30 to 70% po sa digit game. Yung digit game po, ang nangyayari, ginagamit po ng STL. So kung may 20,000 sales ang lotto outlet, 14,000, 15,000 yan sa digit game. Kinain na po yan ng STL. Kaya ho bumagsak ang sales ng lotto. Ito po, pwede pong pagsalita ng ating President ng Mindanao. Mr. Astrid Osebana, MOCLA President. Ano yung sabihin ng MOCLA? Yeah, good morning, Mr. Chair. Ano yung sabihin ng MOCLA stands for Misamis Oriental Cagayan de Oro Lotto Agents Association. Okay, go ahead, I Mr. represent Bana. them. Thank you for this opportunity of knowing the situation in Mindanao. Mr. Chair, as far as there are two issues here that the lotto agents in Mindanao share with the lotto agents nationwide. The first one is on e-lotto. And many has been said already about the deficiencies of PCSO in obtaining the necessary requirements and procedures prior to the implementation. So we will leave that to the committee and for PCSO to rectify if there's what is needed to be corrected. But as far as the lotto agents concerned, we oppose e-lotto, Mr. Chair, because that will eventually wipe out us from business and lotto outlets will become useless and irrelevant. At nabanggit din po kanina ni Ma'am Clarissa Imperial or ni Mr. De Guzman, yung pagpasok ng STL, nabawasan din kayo ng... Yes, Mr. Chair. One of the reasons given by PCSO for the termination is because of the low sales. But in our situation in Mindanao, we are not to be blamed if ever our sales are down. Why? First, our service provider there, Pacific Online, it's the same provider for e-lotto. When there is a downtime, when the machines are not in order, when we call them, nobody answers. It takes weeks before our machines will be repaired. So what will happen to our sales? Excuse me, Pacific Online, pakisagot. Napakainutil niyo po pala. Mr. Chair, meron kasi tayong logistical sa Mindanao from our hub. So, nagkaroon din ng mga resignees, yung nagkataon na wala tayong mga personnel at the time. Isa lang yung naka-assign sa Cagayan area. Kaya nagre-replace kami. It takes time to replace yung mga field service. So kailan po na magkakaroon kayo ng full staff para matugunan po yung mga problema nila? Mr. Chair, wala na po kaming staff ngayon. It's PLS na po. Na-decommission na po kami. With the introduction of the FLX, Your Honor, so the machines of being used by Pacific Online is not anymore being used. But in the past, prior to the FLX, we are using those machines, and which are defective. And there's a joke among ourselves that when we call the hotline, it's a cold line because nobody answers, and it takes weeks to. Okay. So that's the first reason, Mr. Chair. The second one is, when STL was implemented, bettors of the digit games, because I would like to inform this committee that 80% of our total sales is on digit games, particularly 3D. So when STL came into the picture,
naturally, bettors go to STL because the minimum bet in STL is 1 peso, while the minimum bet in the Lotto outlet is 10 pesos. Aside from that, the payout in Lotto is 4,500 for 10 peso bet. In STL, for 1 peso, they are being paid 650 or 6,500 for our 10 peso bet. So nobody goes to us anymore. So, and then the third, So in short, Attorney Pagano, so hindi niyo po pwedeng sisihin yung mga operators ng Lotto outlets niyo kung mababa yung sales nila dahil kayo mismo ang dahan-dahang pinapatay sila sa pamagitan ng paglagay ng STL. Have they been consulted bago nagkaroon ng STL? Mr. Na Chair, napagbotohan ho ba ito? actually, these are the same issues that were raised before STL was even launched, Mr. Chair. May I just, because at the time I was not yet there. Kailan na-launch yung STL? 2000. Okay, I know it was before your term. Yes, I yes, understand that. But actually, Mr. Chair, all those sentiments regarding STL were already raised during the STL, during the Anyway, hearings. sorry ma'am. In short, tama nga naman, naintindihan ko sinasabi nila. Kayo dyan sa PCSO, come and go kayo eh. Di ba? Sila nandyan na eh. For so many years, dekada na, yun ang hanap buhay nila eh. Kayo, darating kayo dyan, masisiga-sigaan, gagawa ng experimental na mga polisiya, tinatamaan sila dahil at hindi sila kinukonsulta. Dapat magkaroon mo lang kayo paggala na konsultahin sila dahil sila nga ang nagpapayaman sa PCSO. Sila yung nagde-deliver ng pera sa PCSO. Sila yung mga kalabaw ng PCSO. And yet, pagdating ng oras, hindi sila kinukonsulta. Ang masaklap pa, sila pa ay pinaparusahan kapag low ang sales at napapasara. God damn. At kagagawa nyo yun kung ba't bumabang sales nila. Dahil naglagay kayong panibagong sugal. Pag may panibagong sugal, panibagong kita. Hindi lang sa PCSO, God knows kung sino pang mga kumikita. yeah, Mr. Chair, if I may add, there's a third reason. Before, STL is prohibited to play Lotto games, particularly 3D, because 3D is a Lotto game. Ano po yung 3D? Yung Suertres, it's a digit game, Your Honor. The Suertres, the 3-digit games. 3-digit, Yeah, okay. that's called 3D. And previously, STL is prohibited to play 3D because that is a Lotto game. Ngayon? But now, they are now allowed. Kailan pa po ito? This administration, Your Honor. Okay. That's why, wala nang naiwan sa amin, Mr. Honor. So, Attorney Pagano, bakit pinayagan na mapunta sa STL yung 3-digit game na dapat hindi? Ito pala ang isa pang kumakain sa kinikita ng mga Lotto agents. This was approved by the Office of the President, Mr. Chair. Come on. Yes. Come on. Yes. Come yes. on. Yes. Do you think I'm stupid? Yes. Siyempre, kayo po ang nagpipid niyan. Whatever you feed to the Office of the President might say, yes. Kayo po dyan sa mga Board of Directors ang gumagawa ng polisiya. Don't tell me sa Presidente BBM ang nagdeklara. Anong pakialam ng Presidente BBM sa mga polisiya sa Lotto? He's so busy with bigger problems that we have in our country. AGM. Not the 3-digit game. Don't tell me na si President BBM ang may pakana na yung 3-digit game ilalaro na sa STL. No. Kayo po dyan, mga Board of Directors, ipinid nyo po sa Office of the President. Natural yung Office of the President, siguro through the ES, pipirma yan kasi sinubo nyo sa kanya eh. Sinabi nyo, nagkaroon kami ng board resolution, aprobado na itong 3-digit game ilalaro na sa STL, isinubo nyo sa Office ng President, nandiyan sa desk ES, pipirma niyan. Galing sa inyo, manggagaling sa inyo. Don't tell me na manggagaling kay Presidente mismo yung idea. Kaya nga sabi ko, I'm not stupid. Anyway, ang sa akin po, nakita ko aping-api talaga to mga Lotto outlets natin. Gusto ko po yung napag-usapan, maibalik yung 2,000 na mga Lotto operators. And then, yung iba pang mga pulisya na gagawin nyo po ngayon, they have to be consulted. Siguro, I would like Chairman Junico to be involved. Nandiyan naman yung office niya and he'll be more than willing to assist. Okay lang ba?
Chairman Kua? Yes, certainly, Mr. Chairman. Yeah, kasi nakikita ko po, dehadong-dehado po sila for the longest time. Yes, Mr. Bana? Mr. Chair, to end my testimony here, the problems has been exposed already. So if I may suggest Go ahead, solutions to the terminated 2,000 Lotto agents and even the existing 6,500 Lotto agents. Number one, the long-term solution, as mentioned, is for PCSO to procure additional FLX machines. But Ano po, additional? additional FLX machines, the present one that they are deploying to 6,500 Lotto agents. So procure more, especially to be given to the 2,000. to the Yun nga 2,000. po sinasabi ni Attorney Pagano na it might take 6 to 8 months, right? Okay. Okay sa inyo yun, 6 to 8 months. Basta we- may guarantee, Attorney Pagano, may guarantee na in 6 to 8 months, yung, may bibigay yan doon sa mga 2,000 na nawalan. Attorney Pagano. And 8 to 10 Sorry, 8 to 10 months. We, Okay sa yeah, inyo yan? Mr. Chair, we understand the legal procedures and requirements for the procurement. And as Ms. Imperial mentioned, 8 to 10 months, we are dead by that time. So the second suggestion that I may for the medium term is to use the machines of PGMC, which was the legacy, which was used here in Luzon. And to my understanding, it is still usable. So as a stopgap measure, maybe we can use that. And we are made to understand that there was a study made by the game sector that it's not anymore usable or it's not compatible. But I'm sorry to say this, but that is a self-serving statement. Let an independent entity check whether it can still be used, because you are willing. Now, of course, there will be problems because it's an old machine, but that is better than none. Okay? So, Okay, I would suggest okay, that... may suggestion po ako, ganito. Habang iniintay po yung 8 to 10 months na FLX machines, bakit hindi po muna natin paggamitin sila nitong legacy fixed terminal? earlier. That is Na not para, ours. kasi is not naintindihan ko po siya sabi ni Miss Imperial, 10,000 ang renta bawat buwan. Kung nakatenga lang sila at wala silang kinikita, 10,000 times 8, that's 80,000. That is not ours, Mr. Chair, and that was under a lease agreement, 'di ba? Yung lease agreement which has already expired. Mr. Chair. Yung itong legacy. Yes po. Those terminals are not ours. The lease agreement over those terminals has already expired last year, Mr. Chair. So wala nang gumagamit nito. Wala na po. And it's owned by PGMC. I have not even talked to PGMC if they still have those terminals. Okay, Mr. Bana? Yeah, it was mentioned in the previous hearing that our President, Ms. Javier, has approached the office of the OGCC. And the OGCC is willing to extend the ELA, the Equipment Lease Agreement, in Oh, yun order naman for pala. those machines. So, willing. It's just waiting for the request from PCSO so that OGCC can give its opinion. Nandito ba yung OGCC? Very good. Attorney Katrina Reyes, ma'am. Totoo ba? Your Honor, I was not privy to that meeting, so But can I you will check? have to check, yes. Can you make a phone call now? Yes, Your Honor. Ngayon na? Yes, Your Honor. Okay. So, kung merong ganon na, ano sabi niyo ulit? Instructions from OGCC na extend yung lease para ma-accommodate po yung sitwasyon ninyo? Ma'am Evelyn can... No, gusto ko lang. Ganon? Yes, Mr. Chairman. Okay, kung merong ganong... They're willing to extend sana until January, until such time na maka-order sila ng bagong machine. But the January thing this is- year. Oh, yeah. Pero nag-lapse na. Nag-lapse na po, pero hindi po sila kasi nag-apela eh. They were only asking kung pwede sila mag-appeal. I mean, from the general manager to appeal. I mean, Sir Arnel Casas, the AGM Okay, Casas knows tapos na that. po yun eh. Okay. Water under the bridge. Pag-usapan po natin ngayon. Yeah. So, pwede ba ulit mag-issue ang OGCC? Hindi na pwede, too late na. Well, if ng PCSO extension would of lease. ask, siguro po.
If PCSO PCSO? would appeal, I would Just to ask. accommodate the Mr. 2,000 Chair, I will just have to answer outlet this agents. regarding legal requirements. An expired contract can no longer be extended. As I mentioned, that is an expired contract. And I don't think OGCC will have jurisdiction or authority to order PCSO to extend a contract that has already expired. Perhaps Judge Kat can confirm. Well, anyway, sabi lang po nila yon. Kaya nga, sabi ni Attorney Reyes, she's not aware of it. That's why I said make a phone call. But anyway, January pa pala, na-expire na. Ganito na lang po, kasi marami pa akong tatakel. Meron pa tayong pag-core, mahaba rin po. Kasi, sige po, para hindi yes, Yeah, Attorney one Jose. last thing, Mr. Chair. As an immediate assistant to the Lotto agent, may we request that STL Games, kinuha na yung Lotto sa iLotto, kinuha na po yung 3D sa STL Games. We request that STL Games can be played inside Lotto outlets, and that will make us survive until such time that the FLX machine will come in. Pero yung STL, may mga operators yun. Opo, in other words, the AEC, the Authorized Agent Corporations, will be allowed to tap the Lotto outlets to play STL inside Lotto games. Then we will survive. Okay, social media ng Pulay. Mr. Chair, yung request po namin na yung STL, sana sa amin na lang, kasi may mga pwesto po kami. Actually po, nagka-STL po ako dati sa loob ng Lotto ko. Kasi may tumabing STL sa Lotto ko. Sabi ko, ipasok nyo sa akin. Ang problema sa STL kasi, minsan illegal, minsan legal. Hindi namin alam kung alin ang Oh legal. yeah, kasi karamihan sa mga STL, may-ari, mga gambling lord din eh. O kaya po, ang pakiusap lang po namin, yung immediate na makakatulong po sa aming mga Lotto agents is yung STL, ipasok na lang po sa loob I don't know ng the legal Lotto. technicality Yun about lang that. Kasi po yung ang- STL, may mga kontrata na yan. At Attorney Pagano, possible ba yung request nila na pwedeng magtaya ang STL doon sa mga machines nila? Legal nga po yun eh. Actually, Mr. Chair, the STL has a separate IRR which has already been in place since the time it started in 2017. Iba rin po ang draw court ng STL, kaya I'm not really familiar with the procedure that they are proposing because STL has its own draw court. And it is required that they are 200 meters away from the Lotto outlet. So yung pag nagpapataya ho sila ng STL doon, illegal nga ho yun eh. Bawal ho yun. Ganito lang po, sorry kasi meron pa po tayong pag-core. Okay. I need to tap Chairman Juni Kua na dito po sa mga hinaing nila na hindi pa natatapos ngayon. Continuous investigation gagawin natin with your help na kayo po magtutulay sa PCSO, sa GM's office at kung ano pang departamento sa PCSO to help them out, Chairman Kua, because I believe in your credibility. I really do. Thank you, Mr. Chairman. If tasked by your honor, I certainly will be more than willing to try to find solutions to this problem. Kasi nandiyan ka na, insider ka na eh. Dahil ang nangyari, pag sila daw ay nakikipag-communicate sa PCSO, pinaikot-ikot sila at umabot ng napakatagal na panahon bago sila sinasagot. Whereas kung kayo po maging tulay, alam ko mabilis kayo umaksyon, agad-agad may parating nyo sa kanila yung problema ng grupo. Yeah. Okay lang sa akin, Mr. Chairman. Okay. Sorry po talaga kasi kung lahat po kayo abutin tayo another 5 hours dito kasi 1 hour, ubos tayo. Sorry we really need to wrap this up kasi meron pa akong dalawang issue sa inyo and then meron pa tayong pag-core. Ayoko naman abutin tayo hanggang gabi sa issue lang natin dito. So, sige, 2 more. Go ahead po. Mr. Chair, last year po nag-approach na po kami kay Chairman Kua regarding po dun sa ginagamit ng STL yung result namin. Tapos nagulat kami, in-approve ng PCSO na gamitin yung result ng 3D. I'm sorry. Lumapit kay Chairman Kua? Opo.
nagreklamo ho yung mga lotto agents na ginagamit ng STL yung result ng 3D, especially sa Visayas Mindanao and 2D sa Luzon. So walang nagawa si Chairman? Hindi ko po alam. Chairman? Sorry, Mr. Chairman, Mr. Go. I recall that this problem was relayed and brought to my attention. But of course, this matter are decisions to be made by the board. And I recall that when this matter was brought to the board, I expressed a different opinion. Okay. So you expressed a different opinion, but was that communicated to them para malaman nila na gusto mong mangyari yung request nila, kaya lang na outvoted ka because you're only one? You're a member of the board also, right? Yes. I'm the chairman. I also vote. Kaya nga, isang boto. Pero dapat na-communicate nyo po sa kanila. That was already, when the board decided, it was of course executed by the management and it was relayed to them. Kasi po isang boto lang po siya eh. So, it doesn't mean na lumapit kayo sa kanya, wala siyang ginawa, meron siyang ginawa, kaya lang. Actually, sabi po ni Chairman, kampi naman ho siya sa amin regarding, ayaw niya hong ginagamit ng STL yung result ng 3D. Kaya ito lang po, Mr. Chairman, pag meron po sila mga hinaing and then pumunta sila sa iyo, and then kung sa tingin niyo po, pinaikot-ikot kayo, pwede ba kayo pumunta sa amin, ihiring natin para ma-expose in the name of transparency, malaman natin kung umaksyon ba o hindi ang PCSO. Pwede po. Okay, gano'n naman po. If that At is least meron na kayong tulay si Chairman. And I really trust his credibility. I know Chairman Kua. This gentleman has been a public servant for so many years and impeccable po ang kanyang credibility. So, nakita niyo naman po yung hindi niya natugunan yung sumbong dahil isa lang siya sa board. Pinagbubutuhan po yan. Okay? Thank you po. Thank you, Mr. Sige Chair. po. Thank you, Chairman Tua. Sunod po na ating... Ma'am, meron pa ulit? Thank you. Sunod po natin ngayon ay, nandito ba yung DILG? DILG? Did we invite DILG? Isabina nga natin yung DILG. We have to issue a subpoena sa DILG. Itong mga taga-DILG, anong nangyari? Sabi, on the way? Walang DILG? Tawagan niyo sa secretary ng DILG. Meron ba tayong cellphone? Can you call him? Grabe naman itong mga taga-DILG na to. The reason why we need to talk to the DILG, dun sa sumbong pa ng mga members ng Pulay na pinagbabayad ng business permit ang mga outlets. Samantala meron desisyon ang Supreme Court na hindi na dapat. Diba? So, bakit itong mga taga-LGU dapat to the DILG ayaw sumunod? Meron ba taga Batangas dito, LGU? Kayo po, City Legal, Batangas City. Attorney Sunny Jose Rica Blanca. Good morning, Your Honors. Okay. Attorney Rica Blanca, hindi niyo po nirespeto itong desisyon ng Supreme Court? Your Honor, good morning. First, we would like to clarify, Your Honor, that we are only imposing a mayor's permit fee at a fixed rate of 5,000 pesos. We are not imposing a business fee based on the commissions earned of the lotto agents, Your Honor. And we have reviewed all the jurisprudence that have been cited by the PCSO and the letter sent to us by the PCO's Vice Chairman year 2022. And we believe, Your Honor, that these cases are not applicable to the issue at hand. Dito po sa desisyon ng Korte Suprema, kailangan po nila kumuha ng mayor's permit, pero hindi nila kailangan magbayad ng mayor's fee. Yan po yung nakalagay dito eh. Yung iba po nagko-comply na, so kayo na lang po dyan sa Batangas ayaw pa mag-comply. Ayan po yan, may kopya ko kayo nito. In fact, I understand, napadalhan na rin po kayo ng letter ng DILG o yung DILG nagpalabas na ng kanilang opinion. Kaya nga gusto ko nandito yung DILG para yung DILG mismo magsasalita at magsasabi. Kaso itong DILG hindi sumipot. So, ito po, wala ba kayong kopya nito?
Your Honors, meron po, nakatanggap po kami. Okay. And we have already submitted our position paper yesterday, Your Honor, Okay. answering those Position paper jurisprudence, Your Honor. na hindi nyo susundin itong Supreme Court decision na sinasabi, okay lang magbayad sila, mag-apply sila ng mayor's permit. Okay lang yon. Pero hindi na dapat sila kailangan pa magbayad ng mayor's fee. Ito yan eh. Kasi maliit na nga lang kita nila, sir. Eh. Kita mo, hindi ka ba naawa? Kanina pinag-usapan natin na kinakawawa sila. Nandiyan pa yung STL na papatay na yung kanilang kita, na yung 3-digit, etc., etc. Tapos sisingilin pa sila ng 5,000. Wag naman. Okay lang yun, sisingilin sila po yung sa environmental, sa garbage, o yung fire inspection. Ako ano naman tawag doon? Regulatory fees po. Regulatory fees, okay lang yon, okay sa inyo, di ba? Yung sa mayor's fee, ang malaki, 5,000, dapat tablado na yon kasi yun ang sinasabi rito. Supreme Court decision. Sumunod po kayo kasi kung hindi, makukontem kayo. 5,000 lang, marami pa naman dyan mga negosyo sa Batangas na pwede nyo po sigurong, di ba, patawan ng mayor's permit fee. We will look into it, Your Honor. And we Thank you. submit, Your Honor. Thank you very much, Attorney Sani Jose Rica Blanca, at thank you in advance dun sa inyong mayor. What's the name of your mayor, sir? Beverly Rose Di Macuja, Your Honor. Okay, thank you in advance kay baby Mayor Rose. Thank you. Okay, isa na lamang. Parang ayaw ko nang banggitin to, pero since nasa agenda, itong mga kabo ng STL na napag-usapan no last time. Itong STL, galit sila sa STL eh. But anyway, trabahador din to, yung mga kabo na walang SSS, Pilat Pag-ibig. Di ba nung nag-hearing tayo nito many times, many months ago, sabi niyo magkakaroon na po, sinulatan niyo ako ng PCSO, magkakaroon na po ng benefits yung itong mga kabo kasi ito naman talaga ang kumukolekta ng taya, kubrador, umulan man, uminit, pag nagkasakit, wala silang pambayad sa hospitalization, magmamakaawa pa sila sa mga STL operators. Kuminsan nakakatikim pa sila masakit na salita. So, ano pong status itong mga kabo? Meron na ba sila mga benefits? Actually, Mr. Chair, for an STL to be able to operate, they have to submit SSS and PhilHealth coverage of their employees. However, for the AACs, the cabos and cobradores are actually not regular employees. They come and go, Mr. Chair. Meron yung housewife, papasok siya ngayon, mangongolekta siya, tomorrow wala na po siya. So, to be honest, Mr. Chair, it really depends on the legislative bodies to pass the requisite law regarding this because this involves SSS and PhilHealth. There are provisions of the SSS law. In fact, if you don't cover your employees, that's a criminal case, as well as the PhilHealth law. So, unfortunately, project or mga Attorney intermittent Pagano, employees ma'am. are not covered. Ma'am, for the second time, Yes, please sir. don't make me stupid here. No, Mr. Okay, Chair. ma'am, yung sinasabi mo, totoo yun. May mga housewife, come and go. Pero that's only 1%. Yung 99%, they stick. Sila pa rin po yung nangongolekta. Kaya nga po, kumikita po ng bilyones, ito po mga STL operators, kasi kung sila come and go yung kanilang mga kolektor, hindi sana kikita silang ganong kalaki. Kaya sila kumikita ng ganong kalaki dahil may mga suki-suki na yan, yung mga kobrador kabo, may mga suki na yan. Yung pagtataya nila, regular na. So, ma'am, kailangan po talaga magkaroon ng benefits to mga kabo. Kailangan po. Siguro pwede niyo po ilagay doon sa kondisyon sa pagbibigay ng prangkisa sa mga STL operators na dapat merong SSS PhilHealth Pag-ibig ang inyong mga kabo kobradores. Pag hindi, kakansilin ng inyong pong prangkisa. Ganun lang po yun. Kung gugustuhin, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di po ba, Madam Attorney? You're a lawyer. Okay, ma'am? So, gusto ko po sa susunod na hearing, meron po tayo makikitang concrete document na decision na talaga magkakaroon na po ng benefits ng mga kabo. Kasi itong mga STL operators, and you will agree with me, some of them are gambling lords. Really. Some of them. Bong Pineda, ang daming STL. Kilalang gambling lord yan.
Di ba? One more Magsasalita ka thing, on behalf of the Mr. Chair. on behalf of the Cabos? Yung pong cancellation po, ang problema ho namin up to now. Kasi po talagang malaki hong problema ho lahat ng mga lotto agent, lotto tellers yan eh. Kung Ano po, sinasabi, cancellation? yung cancellation po, ng ticket cancellation, Okay. yan po yung pinakamabigat na... Okay, isa pa. Thank you. Hindi na lista ng staff ko dito. Ticket cancellation. Attorney Pagano, nangyari, nag-aabono yung mga teller. Nagbigay ng example, hindi naman kagustuhan nila na ikakansilin yun kasi yung mananaya, sabi, ayoko yung ticket niyan, mali yan, hindi yan ang tinayaan ko. Sila nagbabayad. So anong Actually, decision Mr. natin Chair, dyan? as mentioned to you by GM Robles last time, the reason cancellation was stopped is because PCSO was losing 500,000 per day. I think if you remember, Mr. Chair, I was here also during Okay. that hearing. 500,000 pesos per day. PCSO was losing that kind of money. It was there was a time that it amounted to 17 million pesos for a month. Now, I understand the plight of the tellers, especially the tellers, not the agents, Mr. Chair. But what we are looking into now is that we will allow cancellations under very stringent requirements. That it is Okay. not as simple they deduct the cancellations from their sales. There is a process, Mr. Chair. The Commission on Audit, we've already consulted the Commission on Audit. This is similar to a money claim against government because a cancellation is deducted from the sales, Mr. Chair. Like mentioned by GM Robles last time, mas marami pa ho ang cancellations kesa sa sales nung isang lotto agent na to. I hope they will let me finish my statement, Mr. Chair. Regarding cancellations, we are looking into already the return of the option to cancel, but under very stringent requirements. It will be on a basis of reimbursement. It will have to be looked at, validated by our branch manager or our personnel, and then it... Ma'am, napakahabang proseso yan. Yes po. Ang sinasabi nila last time, kung maalala ko, bigyan sila ng window na they're able to cancel that mismong taya. That's what we did last time, Mr. Chair. That was what the teller used to do a lot of cancellations. They were given a window of 5 minutes, Mr. Chair, from the cancellation. Now, my question is, this actually is disadvantageous to the government. We were losing 500,000 Okay, pesos I a know day. you were losing 500,000. 500. How about the small tellers that are losing lifetime savings or the whole month salary because of this kapalpakan ng computer system? No, that's no, Mr. Hindi kasi, Chair. Attorney Pagano, nandito Yes, ka naman, sir. di ba? Yung sinasabi nila, yung mga numero na nailagay doon sa ticket na hindi naman dapat, na nagkamali po yung system error po. Inadmit ni GM to, nangyari to. And yet, sa kanila, dinideduct. That is a general statement, Mr. Chair. There are Kaya several paano yun? reasons for cancellation. Paano yun? Inadmit Kaya nyo nga naman po. na nangyari yun, Kaya na nga nagkakamali, kasama, naalala ko yan, thermal paper, hindi maganda. Opo. Okay, mali yung pagka-print. Yes. Okay, hindi nababasa or Yes. mali yung Madumi yung printer, scanner. tapos meron pa yung system, imbis na Opo. tinatayan niya system 3, lumabas Opo. system 8, Opo. wala siya pambayad. So that needs to be canceled. Yes, po. Ngayon, aalis yung mananaya, wala siyang pera eh. Yes. Ayoko yan ang laki-laki yan, 6,000, ang pera ko lang dito, kunyari 3,000. Silang mag-absorb ng 6,000. Yun nga So po. paano yun? Yun nga Anong po. solusyon po nakikita niyo doon? Okay. That's why we need to classify the reason for the cancellation. If the cancellation is caused by the paper, that's why may validation po yan, Mr. Chair. Hindi pwedeng teller lang magsabi, ay, cancel to, deduct ko sa So what sales ko." you're saying is Bubulsan niya merong validation process. Yes. So pupunta sa PCSO, ang mga teller ipapakita yung ticket, ito-validate ng Dati PCSO. naman po talaga At yun. i-reimburse. Yes po. Is that fair enough, Chairman? Kuha? Well, if the damage is a result not coming from the teller, then I think
Okay yung reimbursement process. Sa tingin ko pwede. Okay. So what they're saying, ma'am, okay si chairman doon, na i-reimburse na lang. Meron kasi validation process, pupunta sa PCSO, ipapakita, ipunin yung mga ticket na dapat na-cancel, and then reimburse nila. Tama? They were required to keep the tickets kasi Mr. Chair, kung may problema yung papel, then sisingilin namin yung supplier. Kung may problema yung equipment, sisingilin Pwede bang namin. mapakita kayo ng record para malaman nila na nagsasabi kayo ng totoo na the government were losing $500,000 a month? Yes, we have you said? that. We have that. We will submit Sa to mga the cancellation committee. na yan? Yes, Mr. Chair. Okay. If you want from January 2023 up to September under the old system. Magkano pong na ano? 500 average. Okay. 500,000? I have it. Yeah. For January to September up to 2023 under the legacy system, we were losing 541, 498, etc. Average of 503,478 pesos 39 centavos. For the month of October and November, for October we lost 548,000. Okay, so very clear to us. Basta pakita niyo yung record sa amin yes. na talagang nawawalan kayo The list ng pera as because of well. this cancellation. The list as well of the lotto agents, Now, Mr. Chair. meron na kayong patakaran in place yung bang validation they have to go through validation process at sila ma-reimburse. That's what we are crafting now, Mr. Chair, because Okay. we practically should be given time instead of having to answer their crying So stories. what's wrong with that na kailan may validation process dahil magpapakita sila ng records dito na talagang nalulugit Mr. Chair. by the hundreds of thousands. Mr. Chair, a month. hindi naman po lahat ng lotto outlets nagkakaroon ng cancellation. Ang tanong ko lang, ano pong problema nyo doon? Ma'am, isa-isa lang. Yes, sir. Ano problema nyo po doon na i-refund naman daw, i-reimburse as long as meron Actually, dadaan sa isang Mr. validation Chair, process? cancel na po yun eh. Cancel na po yun, hindi na po kasama sa sales yun. Kung kinancel. Ngayon, kung wrong basa po ng reader, usually naabot minsan 5,000, 6,000, wala naman nung iaabono. Kailan pa? Kung everyday ho may error yung machine, lalaki ho yan. Paano po yun? Kasi minsan ho darating yung technician, tatawag yung technician, bumabasa ng mali yung machine. So, lilinisin, maayos na. So, ilang basa na po yung nagkamali. Example, 320. Sa pagitan ng 20, may 520. Yun yung ba nagiging problema ng bagong machine? Masyado pong sensitive, lalo po ngayon. Kaya po nagmamadali kami na kailangan magkaroon na po ng cancellation. Kasi everyday po may nag-aabono. Ma'am, okay. Kung by the thousands pala ang cancellation, wala naman pang abono to sila. Kung 5,000, 6,000, magkano ang sweldo ng teller? Minimum. Kung nakatatlong cancellation worth 15,000, ubos yung sweldo na yun, sinasabi ko. So, and I do acknowledge na naluluging PCSO ng 500,000. Kung nag-augment nga kayo by the hundreds of millions, 500 million, yung 500,000. Mr. Chair. Sir, please. Please, sorry po Kung nag-augment kayo ng 500,000 para may manalo lang ng isa, ano yung 500,000 na malulugi kayo? Although, dapat hindi naluluging PCSO. Gawan nyo ng paraan na hindi naman madidehado itong, ma'am, sandali lang. Kasi salita ako, taasan kayo ng kamay. Nalilito po ako, please. Okay? Paano naman? Diba sila? Paano kung yung wala silang pang-reimburse? Dapat pag mag-usap kayo, you have to come up with a system. Yes, Mr. Chair. Maybe we will have a cap. Like, for example, you're allowed 5 cancellations, something to that effect, Mr. Chair. And then, more than that threshold, they really have to report that to the hotline. Ang nakakapagtaka kasi, Mr. Chair, based on our, ang lagi na lang nakakancel, 2D, 4D. We have 2D, 4D? Yes po. 2D, 3D, 4D. Yan po Bakit? lagi. Bakit 2D, 3D, 4D? Without having to say who did what. Ang gagawin nila, kunwari, na-cancel yon. Kasi if hindi naman yon ma-claim, kung hindi winning ticket yon,
ano na yon, good as cancelled na yon, kanila na yung taya na yon. Ngayon, pag nanalo yon, kaya na rin nilang anuhin yon, bayaran yung 4-5 na price nito. So ibig sabihin, nilalabanan. Nilalabanan po eh. And you have those records to show na puro 4D, 3D. 2D, 3D, 4D po. Pero yung pumunta dito nung last time, hindi. Yung talagang regular lotto game. Yung 645. I did not see the proof that they presented. I did not see those documents. Kaya nga po, Mr. lalabas Chair. ko kayo ng polisiya na maging stick kayo dun sa mga 4D, 3D, whatever, 5D. Pero doon po sa mga big lotto games, dapat agad-agad, pag na-cancel, hindi naman pwedeng dayain yun, hindi naman pwedeng labanan yun, makancel para hindi na mag-abono yung mga teller. Is that okay? Mr. Doon Chair. sa mga 4D, 3D, We will classify again. Like, so magkaroon ng classification. Yeah. Okay? Yes. Ma'am. Mr. Chair, I just simply don't understand as to why they're saying they're losing money. They're not naman even paying the cancellations. I mean, we suffer paying because we needed to, wala na pong cancellation, di ba? So, kung during the cancellation, they're losing, why are they going to lose with the cancellation? Canceled na nga po yun, hindi naman papasok sa sales yun. So, it's just, I mean, where's the logic there that, they're saying that they're losing 500,000? Attorney Pagano, she's making sense here. No. She's Oo nga not a naman. lotto agent Oo kasi nga that's why naman. she doesn't understand. Cancelled na yun. Bakit pa nga pala malulugi ang PCSO sa mga tickets na cancelled? Hindi na nga pumasok pala yun sa kaban ng PCSO. Yun nga, sir. They make it appear that it was cancelled and they deduct that, okay, you have sales, example. Example, sir. Magbigay ako ng example. Sa 4D, ang sales niya, 6,160 pesos. Okay, Na 6,000. may cancel siya. May cancel, Mr. Chair. 5,760 pesos. Okay, So, tama na. Lalabas sa records nila, papasok doon sa PCSO, halimbawa sa 4D. Cancelled na po. Oh, cancelled how much? 6,000. Hindi, ang sales po niya, 6,150. Okay. Okay. Ang cancel niya, 5,760. Okay. Ang net sales niya, 390. Okay, Yun so na lang po natira. okay. So ibig sabihin ibinawas yung canceled doon sa sales na pumasok doon sa PCSO. Opo. Okay. We So- have naman, Mr. Chair, we have the documents. We're not making this up. It's not as if we can make up all this data. Okay. Siguro po, kailangan din natin ng third-party auditor na titingin dyan para tingnan yung records ninyo, babanggain doon sa records nila. Okay? We welcome that, Mr. Chair, para matapos na once and for all yung issue nila about cancer. And then, welcome siguro, that. bigyan nyo kami ng record para ipasa namin sa kanila yung Yes. mga sinasabi nyong lugi na 500,000 by the hundreds of thousands. Yes. Bigyan natin sila ng Yes. kopya so they We can will study it. welcome that, Mr. Chair. And then, pwede nilang kontahin, pwedeng hindi. Pag kinonta nila, pupunta sila kay Chairman Kua, Yes, punta- sasabihin nila, Opo. and then mag-uusap-usap yung mga Opo. operators. Okay?